Wag mo nang ibigay yung figures. Kumusta ang kitaan mo sa trabaho na yan? Mas malaki siya dun sa kinikita ko Sa trabaho. Lalamove? Sa Lalamove at dun sa profession ko. Sa tingin mo, ilang minivan na yung tinawid mo mula Cebu papunta ng Luzon? Mga nasa 80. 80? 80 plus. 80? Yes po. Ayan, ikaw Bogie, saan ka mas Bogie? Sa personal, sa picture o pag nakapikit? Huwag mo masyadong galingan. Baka mamaya sabihin nila, wag na ako mag-vlog, ikaw na lang. Ganon sumagot! I am Carl Alvarez, minivan owner, minivan transporter dito sa Cebu and sa Luzon. I'm IT specialist in profession, 6 years working in one of the PPO here in the Philippines. Ang buhay ko ngayon ay minivan. Nag-start yung thinking namin sa minivan nung nagkaroon kami ng anak kasi hindi naman na pwedeng isakay sa motor. So doon ako nagkaroon ng interest na mag-search at luckily nag-respond sa akin si JR Auto Concept, yung builder ko, and doon na nag-start. Nung una hesitant ako kasi syempre malayo, Cebu, taga Luzon ako eh. Hindi naman ako nakakarating pa sa Cebu. Ngayon, nagtiwala ako sa kanya. Napili kong unit is yung pinaka-basic lang, basic unit DA64B 4x2 automatic kasi gusto ko rin na magamit ng misis ko. So, nag-start na ng build, 5 to 6 weeks kadalasan yung binibuild yung mga unit. 6 weeks, nasa Luzon na yung unit ko, and nung unang-una, hesitant talaga akong bumiyahe kasi marami nagsasabi, Japan surplus yan, titirik yan, mag-overheat. So, syempre, first time namin magkaroon ng sasakyan. And then nag-try ako, pinasok ko siya kay Lalamove. So nagtagal ako sa kanya ng 1 year na naglalamove ako. Doon ko na-experience na talagang malaki ang pakinabang ng minivan. Kasi bukod sa nagagamit siya sa pansarili namin, nababawi namin yung pinangpuhunan namin sa kanya. Dahil kumikita siya. Doon ko rin na-try na, di ba, 350 kg ang maximum capacity load ng minivan. Nasakyan ko siya ng 600 plus. So, meron akong mga videos noon na kinakapture ko yung bawat biyahe ko. Talagang yung isang malaking paleta, 450 kilogram. Tapos, second booking ko yun. May first booking na ako ng mga tela na 200 plus. So, parang estimated ko 600 plus yung nakarga ko sa unit. Walang naging problema. Yung hatak niya, same pa din. Tapos, ang kagandahan sa build ng ni JR, napakaganda ng niya after sales. Kasi kahit walang problema yung unit ko, nangangamusta siya. Doon ako natatouch. Kasi, di ba, pagka binentahan ka ng isang tao, parang wala na eh, nabentahan ka na niya eh, tapos na yung warranty mo eh. Pero sa kanya, parang nagkaroon kami ng long-time relationship. As a friend and customer niya, natouch ako. Nagdi-deliver yung minivan ko na sa Lalamove, sa Transportify, nagagamit pa siya sa bahay, pangkargahan. Panghakot bahay ba? Yung mga gamit sa bahay. Hakot bahay. Yes, hakot bahay. Oo. Yung laman ng bahay. Iurong lang kita dito ulit. Kasi alam, guys, dito kami nagsimula eh. Yan yung starting point ni Carl. Nung pumasok ako, nandito na siya eh. Parang palayo siya pala, parang nagne-nay-nay eh. Ayan, si Carl Alvarez. Yes, Carl Alvarez po. Ayan, so narinig ko yung kwento mo, tol. Minivan transporter. Transporter. Yes. Ano yun? Parang ngayon ko lang narinig yung title na yan. Ano yung minivan transporter? Bali kami yung nagta-transport ng mga minivan papunta sa Luzon. Okay, so yung builder ba ng mga minivan na tinatransport mo ay siya rin yung builder na binabanggit mo? Yes po. Okay. Kaya, Anong pangalan niya? JR Auto Concept. JR Auto Concept. Dito sa Cebu yan. Sa Cebu. Yun yung sinasabi mo na nagkaroon kayo ng long-time relationship. Relationship. Pero bilang, may disclaimer ka naman, bilang magkaibigan. Yes. So, kumusta yung pagiging minivan transporter? Kwentuhan mo naman ako kasi bihira akong marinig yung ganyang trabaho. Kasi ako, taga Luzon ako. Meron na ditong mga tao, nagta-transport ng minivan papuntang Luzon. Ang nangyayari po, mag-aeroplano ako papunta dito sa Cebu. And then, kukuha ko ng unit dito, dadalhin ko ngayon sa Luzon. So, ganun lang po umiikot yung mundo ng
transport. Okay, so parang ngayon, kung tama ang pagkakakita ko, nag-flight ka kagabi, dumating ka ngayong araw na to, kinuha mo yung unit, ito yung unit na yun. Ito po yun. Etong unit na to ay ihahatid mo sa Sa Luzon po. saan particularly sa Sa Luzon? north pa to. Either sa Pangasinan or sa Nueva Ecija. Ang layo nun. Iba by land niya. So, maabot tayo ng 800 kilometers by land travel. Oo. So, maabot ng 2 days na umaandar yung unit natin. So, kasama na rin naman po yung nagpapahinga, kumakain. Oo. Pero in total, bago may deliver yung unit, tumatagal ng 3 araw. Bali, ito, hindi to maiiwasan. Sa mga biyahe, merong mga may minor issue, kagaya ng napundi yung bumbilya, Oo. na wala ng brake light. Mm. Pero yun is minor lang. Oh. Pero sa major, na Makina. wala po, walang problema. Oo. Kasi na-testing ko na po ito, 17 hours, nakaandar yung makina, naka-AC tayo. Hindi po nagbago yung takbo. Oo. Same na same. Carl, kung magkakaroon ka ng estimate o baka mamaya sigurado ka pa rin sa numero, sa tingin mo, ilang minivan na yung tinawid mo mula Cebu papunta ng Luzon? Sa tingin mo, nakailang Sa ka na? record ko po, mga nasa 80. 80? 80 plus. 80? Yes po. 80 na minivan ang tinawid mo na mula Cebu Hindi, papunta? in total to kasi meron Hindi, pang yung sa'yo lang, yung minaneho mo na ikaw ang nagtawid. 50. 50? Mga ganun po. Ang dami nun, 50. Umuwi ka pa ba sa inyo? Bali, Kilala ka pa ng asawa mo? Kilala ka pa ng pamilya mo? minsan namimiss na nga ako nila. Oo, Pero malamang. kasi ang saya-saya po kasi ng pagdadala ng mga minivan. Oo. Kasi simula nung nagkaroon ako ng ganito, malapit na rin talaga sa puso ko. Tapos ang dala-dala ko pa yung unit ng builder ko. Oo. Kaya kumbaga, kampante talaga ako. Ang dating sa akin, para ka nag-abroad eh. Lalo dun sa 50, pagpalagay mo na, sinabi mo kayo na may estimate ka na minsan tumatagal ng 3 days yung biyahe mo. So sa 50 times 3 days, ang daming days nun, guys. Yes. So parang wag mo nang ibigay yung figures, kumusta ang kitaan mo sa trabaho na yan? Mas malaki siya dun sa kinikita ko sa Sa trabaho. Lalamove, Sa Lalamove at dun sa profession ko, as an IT po. Mas malaki. Mas malaki siya. Kaya talagang binitawan ko yung full-time na trabaho ko. Dito na talaga ako full-time. Tapos nakapag-travel ka pa, no? Yes, Parang nakapamasyal ka. yun po yung masaya doon. Kasi dito, ang sasarap ng mga pagkain. Nakakapag-uwi tayo minsan. Ang date pala ngayon, guys, ay July 8. Okay, July 8. Ngayong araw na to, Wednesday. So, malamang ang dating mo niyan, pagka na-deliver mo to, mga July 11 ba? Yes, mga estimated. Mga ganyan, mga after 3 days. Okay lang ba na ipakita natin sa mga nanonood kung ano yung itsura nitong unit na ihahatid mo? Yes po. Ayan. Sana Yes next naman. time yung unit mo na mismo ang ma-picture dito. Yes po, next Oo. time po sa Luzon. Pero ngayon, igutan natin itong unit na to na ihahatid ni Carl. Pero bago yon, Carl, okay lang ba? Panoorin muna natin Yes, to. panoorin muna natin to. Let's go. Galing, vlogger yata. Guys, mini-meet up ngayon ng BMX. Marami nagsasabi na yung mga minivan daw tumitirik. So ngayon ay gagawa tayo ng video. Sasabihin natin kung ano yung minivan natin, kung ilang taon na yung minivan sa inyo, tapos kung tumirik na ba o hindi. So ako, minivan ko ay isang DA64W. 3 taon na sa akin, tumirik ng 1 beses. Minivan ko DA64W, magdadalawang taon sa December, hindi pa tumitirik. Ang minivan ko ay DA64W Smiley, 1 taon at 2 buwan na sa akin. Tumirik lang siya nung nagloko yung wire, 1 beses pa lang. Yung wire lang yung nagloko? Tsaka yung bahay namin. Minivan ko mag-go 1 year ngayong August. DA17B, tumirik na 1 beses. Minivan ko is a DA64V, 2 years na siya. And then, di pa naman tumirik. Ang minivan namin ay isang DA17B, 5 months pa lang yata, hindi pa naman tumitirik. DA64W Samurai, 1 year and 9 months na ang aking minivan. Hindi pa siya tumirik. Ang minivan ko ay DA64 at so far ako pa lang yung tumitirik. Ako po pilot ni Bembol Ben. Magto 2 years siya sa August 5. Isa po siyang DA64B. Tumirik po sa tapat ng builder na lobat lang. So yun, may mga tumirik, may mga hindi tumirik, pero kadalasan ang tumitirik yung may-ari. Hey, tirik na tirik yan. Hindi yung araw. Ayun na.
Napanood ko yun. Napanood mo ba yun, Carl? Napanood ko. Napakaganda. Iyon, hindi ko na tinanong kung anong masasabi mo. Napakaganda nga. And speaking of napakaganda, ito, mukhang napakaganda rin ito, Carl. Ito yung unit na ihahatid mo ngayon sa Luzon. Yes po, ito Pwede yung bang unit. paki-introduce mo naman sa mga nanonood, anong klaseng minivan ba to? Kwento mo naman sa kanila. This is the DA64B manual transmission. 4x2 lang to mga trupa. Ay, sorry. Sige, okay lang. Okay lang. Ano ba yung trupa? Ay, kasi kilala nila ako sa trupa, hindi sa Trupa. Carl eh. Oo, so mga trupa ang tawag mo. Yes, Nagbablog yes. ka nga. Nagbablog ako. Oo, nagbablog. Meron ka bang channel, Facebook page? Meron tayong YouTube saka page. Ang pangalan mo doon ay? Carl Alvarez. Carl Alvarez sa Facebook tsaka Carl sa Alvarez YouTube. din sa YouTube. Okay, so yun. Okay lang. So, tawagin mo silang trupa. Mga trupa. Ayan, kwento mo na. Kwento ko sa inyo ulit yung ating setup dito. Yeah. Ito is popular to sa Cebu. Tinatawag natin tong Alphard concept. So meron tayo ditong fog lamps, integrated dito yung hazard. So yung setup natin is makita natin extended yung bumper niya. And meron siya ditong black accent magkabilaan. So open na open to para pagpasok ng hangin sa radiator, malamig yung malalanghap niya. So bali itong setup natin is two-tone, black-red combination. And then kita naman din natin dito sa tagiliran, both side, naka-side skirt din tayo. Ganito yung setup natin sa Alphard. Pati yung sa likod natin, yung stock na bumper, extended din siya. Teka lang, wag mo masyadong galingan. Baka mamaya sabihin nila, wag na ako mag-vlog, ikaw na lang. Wag mo masyadong galingan. Hindi, pero nakakatuwa na may kasama akong ganitong vlogger sa sa episode kasi napapahinga ako eh. Karamihan ba rito ay request ng kliyente? Karamihan. Karamihan request ng kliyente. So malamang yung mag centers na kinabit sa kanya ay Request din ng client. Yun. Ano tawag dito? Alphard concept. Alphard concept. Yun. Ang ganda. Unique yung itsura niya. Kumbaga, hindi siya pangkaraniwan. Di ba, tinagalog ko lang yung unique. Sige, kwento mo na ulit, Carl. So sa wheels natin, 165/65 R13s. Lahat po yan, mag wheels and tires is brand new. So di po tayo naglalabas ng galing sa Japan yung SAR Plus na gulong. Kasi binibiyahe po natin to ng malayo. Napakadelikado po nun. Hindi natin to ibibiyahe nang hindi po lahat bago yung gulong. Yan, sige, kwento mo muna yung loob. Yan. Pasok tayo sa loob. Sige, kwento mo lang, Carl, kung ano yung nadyan sa loob. Bali dito sa loob, meron tayong seat upholstery na two-tone din with the black lining. Kulay nga pala nito ay parang mustard and cream. Tapos yung natin, yung VIP ceiling is terno siya nung seat upholstery. So makikita natin dito na meron pa siyang dotted buttons. Dito naman tayo sa dashboard, makita natin dito is two-tone combination din siya ng gray and mustard. So ito is request ng ating kliyente. Nandito nga pala yung ating 7-inch infotainment with reverse camera. And gusto pala ng kliyente natin is stick. So ang pinili niya is yung manual transmission. So makikita natin dito sa dashboard natin is wala siyang PRD2 kasi hindi naman siya automatic. So plain lang dito makita natin kasi siya ay manual transmission. So dito sa ating aircon is yung conventional na knob lang din na makikita natin usually sa DA64B. At yung mga sidings natin is painted din to. Tama yun. Saka ma-share ko lang din yung ating unit, lahat is fully undercoated. Yun. Importante So rin yun. dahil alam naman natin dito sa Cebu, medyo malapit tayo sa karagatan. Yung simoy ng hangin, yun yung madalas na nakakapagpakalawang sa mga sasakyan or sa mga bakal. So sinisecured natin yan na lahat po ay fully undercoated. And then pagdating sa ilalim, since pag-usapan na natin yung pang-ilalim, so kung meron mang lagit-ngit, lagutok or mga anything na maiingay, dun pa lang po sa yarda, parang ginaganito po yan namin. Ganyan. So, 4 na tao para malaman natin kung may tama ba yung mga shock or yung absorber. Lahat po ng tie rod sa ilalim, lahat ng mga bushing po yan, kailangan natin yung palitan. Kasi hindi natin pwedeng ibigay sa kliyente. Sabi ko na nga na merong sira yung unit natin sa pangilalim kasi masisira tayo or sayang naman yung opportunity na pinagkatiwalaan tayo ng mga kliyente natin. Teka lang, Carl, Parang nagbebenta ka na eh. Parang binibenta mo na, yung i-deliver mo, ibinibenta mo na eh. Parang gano'n yung dating eh. Ayan, pero maganda yung pagkakakwento ni Carl and thorough explanation naman yung nagawa ni Carl. So, basic na lang natin dito sa gitna, mga kaibigan. Gaya na nakikita natin, syempre 64B, so straight seat lang tayo sa gitna. Maganda yung kanilang upholstery and since i-deliver nga ito, nakabalot pa yung mga upuan nila. Kompleto rin to ng, may mga matting dyan, tapos yung mga tools ay nandyan sa gilid. Na-explain mo naman ito, no? Ceiling po siya. Okay, naka-VIP ceiling, same din ng color combination nung kanilang upholstery.
Doon tayo sa likod, Carl. Yes po. Okay, dito naman sa likod mga kaibigan. Siyempre kung anong kulay sa harap, kung anong kulay sa gilid, yun lang din ang kulay dito sa likod. So kung red and black color combination yan, dapat ganoon na lang din dito sa likod. Meron siyang Mazda emblem dito. Tapos klaro lang ang kanyang salamin dito. Meron siyang spoiler dyan na inilagay nila. Dinagdag na siguro yan, Yes Carl. po, dinagdag. Ayan. Tapos ito, explain mo nga, Carl, ano yung sticker na yan? Ito nga pala yung builder ko at builder ng mga unit na dinadala namin sa Luzon. Share ko lang pala, hindi lang pala tayo sa Luzon nagdadala ng unit. Meron din tayo sa Mindanao and dito sa Visayas. All over the Philippines. Oo, ayos yun. So, sige, introduce mo. Ano pangalan? Bali, JR Auto Concept. Ayan. Yes. Dito yan sa Cebu. Dito yan sa Cebu po. Ayan, Dito yun yung dito natin. builder mo na naging kaibigan mo na. Kaibigan mo. Importante yun guys, na yung builder mo ay nagiging kaibigan mo. Di ba? Kasi syempre, pag naging kaibigan mo yung builder mo, friends kayo. Yes, friends kayo. Friends together. Tama ba yun? Tama ba yun? So ito yung nabanggit ko, bali yung stock na rear bumper and may side skirt siya pababa. Extended po siya. So bali, usually pagka Alphard Concept, ganito talaga yung default. Default setting to ng Alphard Concept. So bali, hindi lang pala available yung Alphard Concept sa D64B, D64W din. Pwede rin. Pasok din po siya doon. Parang parehas lang sila ng hulmahan. Yes parang po, ganun. yes. Sa mga nagtatanong pala ng Ayan. ganito, na-explain mo na rin naman to. Pero pwede mo kasi i-explain marami din. rin nagtatanong sa akin, bakit Mazda yan, bakit Nissan yan, bakit Mitsubishi yan? Sige, So, teka pagka... lang. Sige, i-comment nyo muna. Bakit Mazda yan? Bakit Mitsubishi yan? Comment nyo na. Dali, hintayin natin. Hintayin namin ni Yes, Carl. hintayin namin to. Real time to ha. Comment mo na, bilisan mo. Tanong mo kung bakit Mazda yan. Dali. Okay na? Hindi S, Z. Z ang Mazda, di ba? Yes, boss. M-A-Z. Mazda. Wrong spelling yung S. Correct mo na. Mazda. Enter mo na. Ayun, na-comment na. May nagtatanong na. Okay. Paki-explain naman daw, Carl. So, bakit ganito yung mga emblems? So, kahit po iba't ibang klaseng emblems na lumalabas kasi parang naging partner nila, partnership to eh. Si Suzuki pa rin naman ng manufacturer, kahit ibukulatin natin yung pang-ilalim, makina, Suzuki pa rin yan. Kahit po ang emblem niya is Mazda, Mitsubishi, or Suzuki. Yan, Suzuki. Suzuki pa rin yan. Yeah, Suzuki pa rin po. Buksan na natin, Carl. Buksan Okay na lang? natin. Sige, patingin ng loob. Okay, ito po yung ating loob. Makita natin dito yung ating mattings all the way from back and front. Bali, hindi po natin tinatanggal yung stock mattings from Japan kasi napaka-importante nito dahil meron tong meron pong insulator. So, sa iba, may nakikita tayo na natatanggal nila kasi medyo nagkakaroon po ng heat. So, hindi po natin yan tinatanggal. Palaging default po yan na nandyan palagi yan. So, nagdadagdag din tayo ng mattings para at least presentable siya. Naintindihan nyo? Ang liwanag magpaliwanag nito. Ayos ba yan, Carl? Ayos. Okay na doon. Naikot mo natin, no? Naikwento mo na naman na lahat. Tuloy natin yung kwentuhan natin doon sa kabilang side. Okay po. Okay lang? Sige, tara na natin to. Galing magsalita nito. Siguro marami kang followers. Hindi po. Wala. Ayan, Carl. Ang ganda ng pagkakakwento mo. Kinuwento mo yung pagsisimula mo, paano ka napunta sa minivan transporting na trabaho. Yes. Okay lang ba na ikwento mo sa akin ngayon? Para sa iyo ba, ano yung pinakamalaking naging ambag ng minivan sa buhay mo tsaka sa buhay ng pamilya mo? Nabago yung buhay ko kasi parang mas lalo akong naging pasensyoso. Kasi medyo ako sa pagdadrive noon. Kasi ito hindi naman mabagal, hindi to mabilis, nasa gitna lang to. Tapos ang iniisip ko palagi kapag ganito yung gamit namin, kasama namin yung anak ko. Kaya parang feeling ko, safe driving lang palagi. Tapos ito yung nagiging source of income namin ngayon. Matagal-tagal na, kaya napakalaking tulong nito sa buhay ko. Nabago na ito yung yung buhay ko. Kasi hindi na ako nagtatrabaho ngayon. Nagmi-minivan na lang ako. Ganda nun! Ganda nun! Ganun sumagot! Hindi na ako nagtatrabaho ngayon. Nangihingi na lang ako ng pera. Hindi, ang ganda nung kwento mo na yun, Carla. Tsaka ang ganda nung choice of words mo na hindi ka na nagtatrabaho ngayon. Nagmi-minivan ka na. Nagmi-minivan na. Oo, kasi parang ang ibig sabihin lang nun, hindi mo feeling na nagtatrabaho ka eh. Yes. Nag-i-enjoy ka sa ginagawa mo eh. Yun Kaya po nga, yan, yun yung nagtatravel point ko. ka. Tapos dahil mahilig ka sa minivan, parang every biyahe mo, ibang minivan yung nagagamit mo, parang ganyan. Kumusta yung naging ambag ng minivan sa kabuhayan ninyo? Malaki ba siya? Ramdam na ramdam nyo ba na parang umangat yung antas ng pamumuhay nyo sa kitaan dahil sa minivan? Ito yung nagbabayad sa bahay namin. Nagbabayad sa motor namin. Tapos nagpapagatas sa anak ko, nagbibigay sa amin ng pangkain sa araw-araw.
lahat. Ito yung nagbibigay. Kaya ito talaga yung love ko. Oo, galing ni Carl magkwento. Ang galing din ng minivan. Ganon kalawak, no? Ganon kalawak yung nagagawang pagbabago ng minivan sa buhay ng tao. Basta i-welcome mo siya sa buhay mo, 'di ba? Kasi maraming maraming nahilig lang sa minivan dahil nakyutan lang, dahil nagkaroon lang ng hype. Sila yung once na nagkaroon ng kahit maliit na problema yung minivan, ayaw na nila. Ayun na. Ayoko na yan, hindi ko na gusto yan. Papalit na lang ako ng kung anumang sasakyan. Pero tayo, na talagang na-inlove tayo sa minivan, kahit na anong maging problema pa ng minivan, parang feeling natin may responsibilidad tayo na solusyonan yung problema niya. Yes. Po. Kasi parte siya ng buhay natin. Part of our lives. Oo. Nabanggit na rin lang natin yung parte ng buhay. Parte ng buhay, Carl, ang mga supporters, mga sumusunod sa atin. Pero maraming nanonood dito, mga haters ng minivan. Yes. Oo. Although, mas marami nanonood na nagdadalawang isip kung kukuha sila o hindi ng minivan. Ngayon, Carl, bigyan kita ng pagkakataon para kausapin yung mga nagdadalawang isip. Paglagpas ng motor. At saka yung isa pa na yun. Sige, kausapin mo na sila. Ano gusto mo sabihin sa kanila? Sa mga ayaw ng minivan, ang masasabi ko lang po sa inyo, pag-aralan yung mabuti kung talagang gusto nyo ba ang minivan kasi hindi pwedeng na-hype lang kayo dahil may mga minivan kayong nakikita at pag-aralan nyo po kung ano po yung pangangailangan nyo at kung naghahanap kayo ng minivan, kontakin nyo si Mayor TV. Saka ako. Salamat po. Akala ko naman magiging kaantig-antig ng puso yung sabihin mo. Bigla kang kumambyo ng business. Pero tama naman po yun. Kaya kung gusto niyo pong kumuha ng minivan, kontakin niyo po ako. Pero bago niyo po ako kontakin, unahin niyo po si Carl. Ay, Oo, unahin niyo po si Carl. thank you. Kumbaga tulungan lang tayo. Tsaka ako natutuwa ako dun sa trabaho mo kasi ngayon lang ako nakakausap ng minivan transporter. Yes. Yeah, parang ganyan. So, isang karangalan na makausap ka, Carl. Okay ba yun? Okay na. Masaya ka ba nung nagkita tayo? Masaya ako na nga ako na starstruck ako kanina nung nakita Uy, ko. ano ka ba? Parang Hindi star to, moon to eh. Joshua. Ha? Joshua Garcia to eh. Ininom yung Epicacent. Mali eh. Papayid pala yun. Ayan. Carl, andito na tayo sa punto kasi kung saan ako ay laging may binibigay sa mga nakakasama ko dito sa buhay minivan. Pero kagaya ng palagi nangyayari, hindi ko dala. Hintayin natin, darating yun. Yan ka lang ha. Dito lang ako. Uy, narinig ko na yung music. Oh, pero kulang sa sayaw pa eh. Dapat pag hindi humihinto yun, hanggat hindi kinukuha, sinasayaw mo lang. Yan. Yeah. Yan. Yeah. Ang lambot ng katawan, no? Parang Maraming salamat, Boogie. Ayan, maraming salamat, Boogie. Ayan, eto na, Carl. Ito na yung mga ibibigay ko sa'yo. Mga maliliit lang na pasasalamat. Dito ka, huwag kang matakot. Mga maliliit lang na pasasalamat at sinamahan mo kami rito. Unahin ko na to, yung bagong sticker ni Mayor TV. Dito ko unang nilapag to sa Cebu. Guys, andito pala tayo sa Naga City, Cebu. Hindi ko lang kung nabanggit natin kanina. Ay, hindi nabanggit. Oo, nasa Naga City, Cebu tayo. Cebu. Okay, so itong sticker na to ay dito ko unang nilapag. Ayan, tol, sinobrahan ko na. Baka may mga kaibigan ka na gusto mong bigyan. Tapos ito, tol, t-shirt galing sa Aprobado. Huwag kang pikon, sports lang. Ayan, sports department. Tapos ito, tol, yung t-shirt na binibigay ko ngayon sa mga nakakasama ko sa buhay minivan. Hindi pa man yung minivan mo ang na-feature natin. Pero, ayan, na-feature na ang minivan ko sa buhay minivan. Soon, Mayor. Ayan, set natin yan, tol. Ayan, maraming salamat, tol, ha. Maraming salamat. Alam ko, sobrang busy mo. Malamang pagod ka pa sa flight mo. Okay lang. Oo, maraming salamat at ginawan mo ng paraan. Sinamahan mo kami ngayon. Nagpapasalamat din ako dahil sa time nyo Uy. dito. Dito pa tayo nagkita. Kaya nga eh, pares tayo. Saan ka ba sa Luzon? Doon lang ako malapit lang sa inyo sa Bulacan. Bulacan San Jose ka del ba? Monte. San Jose del Monte? Oo. Ang lapit mo lang. Yes. Sa Cebu pa tayo nagkita? Dito pa nga. Ang galing. Ayan. Bago kita pangawalan, Carl, baka may gusto kang pasalamatan, may gusto kang i-shoutout, may gusto kang batiin. Shoutout ko lang yung nasa taas. Maraming salamat sa pagbibigay ng oportunidad. Kung ano mang meron kami ngayon, ay dahil po yun sa inyong guide. At shoutout pala sa family ko, sa mga nanonood na family ko dyan, maraming salamat sa pagsuporta nyo sa akin. At sa mga kaibigan ko, sa mga sumusuporta sa akin, sa mga maliliit ko lang na mga video. Maraming salamat po. At hindi ko po kakalimutan yung builder ko, JR Auto Concept, na nagbigay po ng opportunity. Maraming salamat po, sir. At po kay Mayor. Thank you. Uy, maraming salamat din, Carl. Very humbling kausap tong si Carl. Eh, baka magtampo yung mga trupa mo. Batiin mo sila. Mga trupa, kung gusto nyo pala akong makita sa Facebook,
or sa YouTube. Carl Alvarez pala. Pero kilala nyo kasi ako sa Trupe. Carl Alvarez sa FB and sa YouTube. Maraming salamat po sa pagsuporta nyo. Thank you po. Bait magsalita, ang bait ng body language, tsaka mabait talaga si Carl. Nagkausap na tayo dati, tama ba? Yes po. Na parang ang sabi mo, nahihiya ka. Yes, ako yun. Ako Tama din. ba? Yes. Oh, parang sa naging takbo ng episode, parang hindi ka naman nahihiya kasi ikaw na nag-vlog nitong video na to. Pero, ayan, masaya ako na may nakasama akong vlogger sa isang episode na talagang alam niya kung ano yung sasabihin niya tungkol sa minivan niya. Ibig sabihin lang nun, alam ni Carl kung ano yung ginagawa niya. Okay, so kung naghanap kayo ng pagkakatiwalaan, parang mga ganito, subukan nyo. Okay, so nandito pa rin tayo, kasama natin si Carl, pati yung minivan ay ihatid niya sa Luzon. Nandito pa rin kami sa Naga City, Cebu, at ang masasabi namin sa inyo ay, huwag kang bibili ng minivan! At isa na namang kwento ng buhay minivan ang ating napakinggan. Ngayon nga ay narinig natin ang buhay minivan episode ng ating bagong kaibigan na si Carl at ang kanyang minivan na ihahatid sa Luzon. Napakaganda ng episode natin ngayon mga kaibigan. Bukod sa napakaganda ng background ko dahil nandito nga kami sa Naga City, Cebu. Napakaganda ng episode natin. Bakit kamo? Dahil ngayon lang ako nakarinig talaga at ngayon lang ako nakakausap ng ganong siya yung naghahatid ng minivan from builder papunta ron sa kliyente. Ibang level ng trabaho, ibang level ng pagod, ibang level ng sakripisyo rin and responsibilidad ang meron yung mga ganong tao katulad ni Carl na syempre kailangan doble, triple, quadruple na pag-iingat ang gagawin mo ron sa unit na yun para maihatid mo yung unit ng kliyente mula dun sa builder papunta sa bahay o papunta ron sa kliyente mismo. Alam ko nagigets nyo yun na syempre pagka hindi mo sasakyan yan at bagong build yan, dapat mas alagaan mo yan. So, saludo sa mga ganong klaseng tao katulad ni Carl na iba yung sipag, di ba? And yung humility, hindi ko alam kung naramdaman nyo pero ako, damang-dama ko yung humility ni Carl. Sobrang baba ng loob niya. Alam kong pagod, alam kong busy, pero ginawa niya ng paraan na mapaunlakan kami ngayon at makasama sa isang episode ng Buhay Minivan. So, nakakatuwa. And maganda rin yung na-build niya na relationship doon sa kanyang builder na isipin mo from client to builder relationship ay naging parang magkatrabaho sila o parang naging partners sila sa trabaho, no? In a way, di ba? So parang ang ganda. So ganun kalalim, ganun katibay yung naging tiwala ni Carl doon sa builder niya. And yun ay epekto naman ng pagiging maganda ng unit na na-provide nung builder niya kay Carl, di ba? Para magtiwala siya na ako na maghahatid kasi alam ko yung yari mo eh. Alam ko kung ano yung trabaho mo, alam ko kung paano kayo gumawa ng minivan. So para magtiwala ng ganun ang isang kliyente, ibig sabihin lang nun, talagang okay yung gawa nung builder na yun. So kung ikaw ay meron kang minivan, gumagawa ka ng minivan, mahilig ka sa minivan o basta gusto mo lang makasama rito sa mga episode namin na tinatawag na Buhay Minivan mga kaibigan, wala kayo ibang dapat gawin kundi mag-message lamang sa aming Facebook page na tinatawag na Buhay Minivan Exclusive para ma-schedule natin ang Buhay Minivan episode na ikaw naman ang magkukwento. Para yun nga, may schedule natin kung saan, kailan at paano tayo magkikita. Para ngayon, dito sa Naga City, Cebu pa kami nagkita ni Carl kahit na parehas naman kami taga Luzon. Di ba, sir? At syempre yung mga pinamigay natin, wala naman doon kakaiba. Nagbigay lang ako ng aprobado na t-shirt. Available po yan sa Lazada, Shopee at TikTok. So pwede nyo pong i-check out yan. Shoutout po sa Isa Snack sa Valenzuela. Located po kami sa Unit 11 Danding Building, CJ Santos, Malinta, Valenzuela City. Lahat po ng mga paninda namin ay literally nandyan po. Mula po sa mga t-shirt, sa mga namprik, sa mga siomay, unlimited siomay rice at kung ano pang mga pagkain, pwede nyo pong puntahan dyan sa Isa Snack. Okay? And shoutout din po sa Your Fragrances, yung mga pabango po namin. Pakiamoy nga ako, tol. Refreshing. Uy, yun yung pabango ko. Your Fragrances mga kaibigan, available din po yan sa Lazada, Shopee at TikTok or pwede rin kayo mag-walk-in sa Isa Snack. So this has been another episode of Buhay Minivan mga kaibigan. Ako pa rin po si Mayor TV. Nandito po kami sa Naga City, Cebu. At andyan po si Carl, andyan si Didi, andyan si Boogie, andyan si Sir J Style Concepts. At ang masasabi ko lang po sa inyo ay hanggat nandyan pa ang iyong mga magulang ay puntahan mo sila, pasyalan mo sila, kamustahin mo sila, or kung kaya mo ay patawanin mo sila. Importante yun kasi hindi sila palaging nandyan, hindi sila habang buhay nandyan, okay? So hanggat may pagkakataon ka na makasama sila at makausap sila, habang makakapag-react pa sila sa'yo, lagi mo silang kumustahin. At pag kinumusta mo na sila, sabihin mo sa kanila, huwag kang bibili ng minivan, ha? Ayan, okay? So, ayan guys, nakita nyo, ongoing pa rin yung shoot.
ng mga b-roll ng episode ni Carl. Ayan, ando si Didi, nagko-command dyan. Ayan, syempre ang parang naging punong abala, no, sa mga episode na to sa Cebu. Shoutout ulit kay Sir J Style Concepts. Sir, maraming salamat ha. Thank you din po. Maraming salamat. Parang napanood kita dun sa nakaraang episode yung sinundan nito Mas pogi ka pala sa personal. Pati tatawa ka. Totoo naman Ikaw ba, sir, naniniwala ka ba mas pogi ka sa personal o mas pogi ka sa picture? Mas pogi sa dalawa, sir. Picture at personal. Parehas lang, Parehas lang yun. Ayan, ikaw Bugi, saan ka mas pogi? Sa personal, sa picture o pag nakapikit? Saan nga? Saan? Pogi pag nakapikit? Pag nagkapit siguro. Ayan, guluhin ko rin yung dalawa. Tingnan natin. Kasi, nag-ahabol kami ng oras. Ayan, medyo madilim na kasi 6:05 na, mga kaibigan. So, guguluhin ko lang tong dalawa na to. Ayan, pinapakaway-kaway. Yung mga, ganyan-ganyang shots. Ayan, kumusta ka naman, Carl? Okay ka naman? Masayang masaya na na-meet ko po kayong lahat. Ay, maraming salamat din, tol. Masaya rin ako na na-meet kita. Kasi lagi kang lumalabas sa newsfeed ko. Ay, salamat. Totoo yun. Laging lumalabas sa newsfeed ko to. Lagi kong nakikita yung mga trip mo na nakita ko nag-aatid ka ng mga minivan at parang tumatanggap ka na rin ng mga order ng mga minivan. So masaya ako para sa'yo, tol. Sana mas lalong dumami yung kliyente mo. Kliyente nating lahat. O hindi, ikaw, okay na ako doon. Makita ko lang na dumarami yung trabaho mo, dumarami yung kliyente mo. Okay na ako doon. Deserve mo yon, Carl. Deserve mo yon. Maraming salamat sa'yo. At ikaw naman, Didi. Opo, sorry po, ano yun? Sige na, pa-outro mo na to para matapos na to. Outro mo na yan, Didi.